Magtatakda ng pulong ang Bicameral Conference Committee ng Kongreso para pag-isahin ang bersyon ng Senado at Kamara ng Sin Tax Reform Bill. Aminado naman ng ilang tobacco farmers na wala na silang magagawa para pigilan ang panukalang batas na anilay kontra sa mahihirap. Makibalita tayo kay Mike Sabado ng GMA Dagupan. Binansagang anti-poor bill ng Federation of Tobacco Growers of the Philippines, ang Sin Tax Reform Bill o Senate Bill 32-99. Anila, pangunahing maapektuhan ng pagtaas ng buwis sa mga alak at sigarilyo ang mga mahihirap na tumatangkilik dito, pati na rin ang mga manggagawa sa industriya ng alkohol at tabako. Pag pinag-uusapan po kasi yung crops, yung health issue lang po parang nangingibabaw. Okay. Tapos, paano naman yung livelihood ng aming magsasaka? Nadismaya rin daw ang mga tobacco farmers sa Ilocos Norte. No kumamang umato ti buwis ti tabako, kailangan kumamang umato mo ti may 1 kilo ti tabako. Dati bulmulag ti tabako, nagastos ta dati gatang ti kayong pagtungop ti gapuna. Ano pa yung tiraso naman? Pati ganagan ng minamot, pati tangdan ti agubon ng minamot. Kagabi inaprubahan ng Senado ang panukalang batas. 15 ang bumoto pabor sa pagpasa ng Sin Tax Bill. Patay sa inaprubahang panukala, 39.5 billion pesos ang inaasahang kikitain ng gobyerno sa unang taon ng implementasyon. Taon-taon, lalaki pa ito kasabay ng pagtaas ng ipapataw na buwis sa sigarilyo at alak. In 2014, the increment will be 45.7 billion. In 2015, 52.3 billion. In 2016, 57.7 billion. And in 2017, 64.4 billion. Mapupunta raw ang kita sa Sin Tax sa PhilHealth at sa mga regional at district hospitals, pati na sa information campaign ng DOH laban sa pag-inom at paninigarilyo. Meron ding ilalaan sa kampanya kontra sa smuggling ng alak at sigarilyo at para sa unemployment package sa mga manggagawa at magsasaka na maaapektuhan ng batas. Nakasaad din sa panukala na dapat 15% ng raw materials sa paggawa ng sigarilyo manggagaling sa local producers para hindi malaki ang epekto sa mga magsasaka. Masaya naman si Pangulong Aquino sa pag-usad ng panukalang batas. Nakatakdang mag-convene sa mga susunod na araw ang Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang bersyon ng Senado at Kamara. Mike Sabado, Nagbabalita, Pilipinas.